Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayan, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag ng buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. National Observance. Ngayon po ay ginagunita natin ang mga sumusunod. December 17 to 23, Socio-Economic Planning and Development Week, Proclamation Number 666, Series of 1990, and December 23, NEDA Day, Proclamation Number 666, Series of 1990. Para naman po sa pagbibigay parangal sa ating lungsod ng Pasig, para sa SGLG Award. Tinatawagan po natin ang ating City Director of DILG. Palakpakan po natin, Director Greta Martinez. Sir, ay Yan. To our beloved City Mayor, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, to all department heads and employees, ladies and gentlemen, good morning po. First of all, in behalf of the DILG, I would like to congratulate all of you for bagging the most coveted seal of good local governance. Another great milestone for Pasig City. The Seal of Good Local Governance is a progressive assessment system that gives distinction to remarkable local government performance across several areas, most especially in the use of public funds. It highlights integrity and good performance to institutionalize local governance reforms in the continuing pursuit for meaningful local autonomy and development. The seal is a testament to the outstanding performance of our city government in pursuing a remarkable standard of excellence, integrity, and transparency that has been instrumental in the continuous progress and development of Pasig City under the present administration. Our deepest appreciation, of course, to the Seal of Good Local Governance Technical Working Group. Nasaan po sila? Taas-taas po ng kamay. For their untiring support in the completion of all the documentary requirements during the 3-level assessments. In recognition of this truly well-deserved achievement, I am honored today to present the Seal of Good Local Governance to the City of Pasig under the able leadership of our beloved City Mayor, Honorable Vico Soto. Once again,
Congratulations and mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muli po, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Tatanggap din po tayo ng tip 2.3 million under the SDLG Incentive Fund. Para po sa totoo, tinatawagan po natin ang bumubuo ng PWG, SDLG, kasama ang ating Mayor Vico Soto at City Council. Muli po, palakpakan natin ang galing ng Pasig. Nasaan po sila? Taas-taas po ng kamay. Over there, ang firing score. Para po sa pagpatuloy ng ating programa, tinatawagan po natin Mr. Rafael Chan, Mr. Robin Tara Jr. mula po sa HRDO. Nasaan po sila? Honorable Mayor Vico Soto, Honorable Vice Mayor Dr. Flores D. Jr., Honorable Members of the Sangguniang Paglungsod, Department Heads, mga kalawin at mga kapwa-kalawin, isang mapagpalang umaga po. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pagtatapos ng awarding ceremony ng Pasig Lakas 2023 City Government Employee Sports Fest. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga sporting events ay nahinto at nalimita dahil sa pandemya. Ngayong naialis na ang mga mahigpit at mga ganitong uri ng aktibidad gaya ng Sports Fest ay nabuo muli upang pagsamasamahin tayong lahat. Kaya noong Nobyembre 11, 2023 kasabay ng 450th Anniversary Lungsod ng Pasig, inilungsad ng City Government of Pasig ang Pasig Lakas City Government Employees Sports Fest 2023 sa pangunguna ng Human Resource Development Office at iba't ibang departamento na may temang sigla at lakas ng Pasig mula sa mga empleyadong masigasig. Noong araw na iyon hanggang noong Sabado, Disyembre 16, 2023, ay halos araw-araw ginaganap ang iba't ibang sports na kinabibilangan ng palarong Pinoy, basketball, volleyball, track and field, Mobile Legends, darts, badminton, chess at bowling. Kaya naman atin ang tunghayan ang mga nanalo sa iba't ibang larangan ng palaro sa Pasig Lakas 2023. Unahin po natin ang palarong Pinoy na naganap noong November 11, 2023. Ang mga nagwagi po sa siyam na laro, sa unang laro ay larong Pinoy Relay. Ang champion po ay ang Bantay Pasig Division. Congratulations! Makatanggap po sila ng 5,000 pesos cash. Ito lang po sa unahan. Pangalawa, karerang talon mula sa Clean and Green, Senro. Makatanggap din sila ng 5,000 pesos cash prize. Congratulations po.
Patintero from Cultural Affairs and Tourism Office. Congratulations. Makatanggap po sila ng 3,000 pesos cash prize. Ilahang Lubid. Ang champion po ay ang Pasig Museum with cash prize of 4,000 pesos. First runner-up, Women's Office of the Senior Citizen Affairs Office or OSCA, 3,000 pesos cash prize. And Bantay Pasig Division, first runner-up for Men's, 3,000 pesos cash prize. Next is Touch Ball. The champion, Pasig City Children's Hospital with cash prize of 5,000 pesos. Sot Lusot, champion, Clean and Green Office, Centro, 5,000 pesos cash prize. Jump Rope, Bantay Pasig Division, 2,000 pesos cash prize. Kadang-kadang, champion, City Health Department, 2,500 pesos cash prize. And last, Hulihan ng Manok. Ang champion po natin, ang Pasig City Children's Hospital, PCCH, and Clean and Green, Centro. Makakatanggap po sila ng 3,750 pesos each team. Congratulations po sa mga Kalarong Pinoy winners. Up next, we have track and field. Naganap po ang finals noong November 18, 2023. For the 100-meter dash women's category, our third place, Miss Dani V.C. Concha from Procurement Management Office. She will receive a cash prize of 1,000 pesos. Second place, Maria Cheryl G. Laco from Peace and Order Department, PSD, 2,000 pesos cash prize. And our champion for 100-meter dash women's, Janine A. Almendral from Procurement Management Office. Congratulations sa lahat ng nanalo. Next is 100-meter dash for men's category. Third place, Mr. Jonard M. Cruz from Pasig Disaster Risk Reduction Management Office with a cash prize of 1,000 pesos. Second place, Mr. Kenneth M. Dugay from City Environment and Natural Resources Office, 2,000 pesos cash prize. And champion for 100-meter dash men's category, Mr. Harvey L. Ganotisi from Procurement Management Office. He will receive cash prize of 3,000 pesos. Congratulations. Next, 200-meter dash women's category. Third place, Sheila Ann M. Malinaw from Office of Social Welfare and Development, 2,000 pesos cash prize. Second place, Miss Dani V. C. Concha from Procurement Management Office with 3,000 pesos cash prize. And our champion for 200-meter dash women's category, Miss Maria Cheryl G. Laco from Peace and Order Department, PSD, cash prize of 4,000 pesos. And for the 200-meter dash men's category, third place, Mr. Ron C. Bores from Pasig Disaster Risk Reduction Management Office with a cash prize of 2,000 pesos. Second place, Mr. Joel S. Celona from Procurement Management Office, 3,000 pesos cash prize. And the champion for 200-meter dash men's category, Mr. Harvey L. Ganotisi from Procurement Management Office. He will receive 4,000 pesos cash prize. Next, 400-meter dash for women's category. Third place, Miss Tricia A. Repato from Office on General Services with a cash prize of 3,000 pesos. Second place, Miss Jocelyn C. Estacio from Office on Social Welfare and Development, 4,000 pesos cash prize. And the champion for 400-meter dash women's, Miss Maria Cheryl G. Laco from Peace and Order Department, Public Safety Division, with a cash prize of 5,000 pesos. And for the 400-meter dash men's category, third place, Mr. Albert S. Sumulong Jr. from Peace and Order Department, PSD, 3,000 pesos cash prize. Second place, Mr. Joel S. Celona from Procurement Management Office, 4,000 pesos cash prize. And the champion for
400-meter dash men's category, Mr. Ron C. Borres from Pasig Disaster Risk Reduction Management Office with a cash prize of 5,000 pesos. Mobile Legends Special Awards. Third place, PCCH Pasig City Children's Hospital with trophy plus 5,000 pesos. Second place, MISO A Management Information Systems Office, trophy plus 10,000 pesos. And the champion, CSD City Health Department trophy plus medal with 15,000 pesos. Congratulations. Congratulations po to all the winners. Up next, we have the chess. The final stage is last December 3 to 2023. Our top 10, Mr. Jason Ababa from Office of the City Mayor. Top 9, Abdul Kadir Salihin from TPMO. Rank 8, Mr. Rainier D. Morado from Toro. Rank 7, Mr. Al G. Santiano from PDRRMO. Top 6, Mr. Jonathan Gocatec from PDRRMO. Rank 5, Mr. Carlos C. De Los Santos from Pasig City General Hospital. And top 4, Mr. Jonathan F. Manlangit from Peace and Order Department. And for third place for chess, we have Mr. Akay T. Macasri from Public Market Administration. He will receive a medal and 3,000 pesos cash. Second place, Mr. Glover D. Igat from City Engineering Office, medal and 4,000 pesos cash. And the champion for the chess tournament, Mr. Bobby A. Furaganan from Toro, with a cash prize of 5,000 pesos and medal. Next, we have the darts tournament. Our fourth place from City Engineering Office, Mr. John Lowell D. Molabola and Reden R. Pigtain. They will receive a 1,000 pesos cash and medal. Next, third place from Pleb and Swamo, Mr. Edgar C. Zaragoza and Mr. Roberto M. Bermudez. They will receive 2,000 pesos cash and medal. Second place, from Office on General Services, Mr. John Nicole D. Dulos and Mr. Alan Ray C. Apuyan, with medal and 3,000 pesos cash. And our champion for the darts tournament, Pasig Lakas, from City Environment and Natural Resources Office, Mr. Noel C. Cruz and Mr. Joshua T. Carino. They will receive 6,000 pesos cash and medal. Badminton, done December 7, 2023. Special awards with medals. Best Smasher Male, Mark Anthony S. Sabile from CHDA. Best Smasher Female, Maria Mina Andrea Maguzzi, PNP Pasig. And MVP Male, Jeffrey Lubiano from PCGHC. Congratulations. MVP Female, Jenny B. Salvador, PCGHC. Congratulations.
Top 3, third place, PNP Pasig with trophy plus 5,000 pesos. Second place, City Health Department, trophy plus 7,000 pesos. And the champion, Pasig City General Hospital, trophy plus medal with 10,000 pesos. Congratulations. Again, second place, City Health Department, trophy plus 7,000 pesos. And the champion for badminton, PCGHC, Pasig City General Hospital, trophy plus medal and 10,000 pesos cash. Congratulations. Volleyball, done December 10, 2023, Women's Volleyball Division. Mythical 6, female. Maria Mina Magusi from Pasig PNP. Neralyn D. Galora from TPMO. Angela C. Barrera, POD PSD. Arlene R. Tiachon, POD PSD. Diana C. Operio from Engineering Department. And Marjorie H. Pedernal from Engineering Department. Congratulations. Best setter, Mary Hill P. Cruz from Engineering Department. Best spiker, Angela C. Barrera from POD PSD. Best server, Aubrey May P. Matienzo from Engineering Department. And now the MVP will receive trophy plus medal and 5,000 pesos. Daisel Jane M. Espiritu from Engineering Department. Congratulations. Third place, PNP Pasig, trophy plus 15,000 pesos. I repeat, third place, PNP. Sige. Second place, Public Safety Division, trophy plus 20,000 pesos. And the champion from City Engineers Office, trophy plus medal, 25,000 pesos. Next po, for the men's volleyball division, we have the Mythical 6 for male.
Mr. Mark Raumin Morales from Engineering Department, Mr. Rodel P. Manait from City Health Department, Mr. Alvin T. Inocencio from PDRRMO, Mr. Rizbon P. Castillo from PDRRMO, Mr. Marlon A. Yumol from PCCH, and Nathaniel Pablo Carino from PCCH. Our mythical six men's volleyball. Best setter, Mr. Roberto S. Laresa from PCH. Best spiker, Mr. Jehu C. Eliazar from PDRRMO. Best server, Christian V. Cerquillo. And best blocker, Mr. Jehu C. Eliazar from PDRRMO. And our most valuable player for men's volleyball division, Mr. Rizbon P. Castillo from PDRRMO. He will receive trophy and medal plus 5,000 pesos cash. And for the top 3 of men's volleyball division, for the third place, from Team Engineering, City Engineer's Office, trophy and 15,000 pesos cash. Second place, PCCH, Pasig City Children's Hospital, trophy and 20,000 pesos cash. And the champion for men's volleyball division from PDRRMO, Pasig Disaster Risk Reduction Management Office. They will receive trophy, medal, and 25,000 pesos in cash. Congratulations to the winners of men's volleyball division. Next, we have the basketball. The finals held on December 16, 2023. For the special award, we have Best Muse, Miss Gretchen Ligas from PNP Pasig. Mythical 5, Mr. Kent Ferrer from BFP Pasig. Mr. Marlon Molina from Pasig City Science High School. Mr. Frederick Palomaria Jr. from Toro. Mr. Juan Paulo Arcinas from Toro. And Mr. Edwin Sarmiento from PNP. Our mythical 5 for basketball. Next, scoring champion, Mr. Marlon Molina from Pasig City Science High School. Defensive Player of the Year, Mr. Romnick Laron from City Health Department Team A. And our season's MVP that will receive trophy and 3,000 pesos cash, Mr. Paulo Arcinas from Tricycle Operation and Regulatory Office Team A. And the finals MVP that will receive 2,000 pesos cash from PNP Pasig, Mr. Edwin Sarmiento. And the top 3 for basketball tournament. Third place, Team Pasig City Science High School, PCSHS. Third place with 10,000 pesos cash. Pasig Science High School, third place. Second place from Toro Team A, Tricycle Operations and Regulatory Office, receiving 20,000 pesos cash. And for the champion of this year's basketball tournament, Team PNP Pasig, with cash prize of 30,000 pesos. Second place, Toro A.
And again, the champion for basketball, PNP Pasig. For our bowling tournament, we have the special awards that will receive medals. First, the highest team single from PCGH Team B. Highest team series, City Health Department Team A. Highest single male, Mr. Ferdy S. Villanueva from POD, Peace and Order Department, Public Safety Division. And highest single female, Ms. Raquel Z. Rebana from City Health Department, Team A. Highest individual average for male, Mr. Edric D. Florencio from PCGH Team A. Highest individual average female, Ms. Raquel Z. Rebana from CHD Team A. Highest series for male of 3 games, Mr. Edric D. Florencio from PCGH Team A. And highest series for female, Ms. Raquel Z. Rebana from CHD Team A. That's for our special awards for bowling. Next, we have the third place, Team City Health Department, Team A, CHDA. They will receive trophy and 10,000 pesos cash. Third place, City Health Department. Third place, City Health Department. Next, second place, PCGH Team B. Pasig City General Hospital with trophy and 15,000 pesos cash. And our champion for bowling tournament, HRDOA, Human Resource Development Office. They will receive trophy, medal, and 20,000 pesos in cash. Congratulations! Ngayon naman ay ating pasasalamatan ang mga sponsors ng Pasig Lakas 2023 at dahil sa kanila ay naging matagumpay ang programa na ito. At dahil dito ay makakatanggap sila ng Certificate of Appreciation. Bago ang lahat, tinatawagan ko si Dan natin niyang sumulong ng City Health Department na naging MVP ng Mobile Legends sa taong ito. At ganun din si Grace D. Narona ng PCDRRMO na nagwagi ng electronic raffle draw habang nakatutok sa panonood ng Mobile Legends Tournament sa HRDO Facebook Live. Sila ay tatanggap ng 27-inch LG monitor mula sa LG Electronics Philippines. Inaanyahan ko sa unahan ang pamunuan ng LG Electronics Philippines, ang Fulcrum Sports at si Mr. Christian Peña upang tumanggap ng sertipiko at magbigay ng gantimpala sa nanalo.
Senior Sumulong, MVP players ng Mobile Legends. Meralco at Mr. Arvin Frances R. Flores, tinatawagan po. Union Bank Libby Sales Enables Unit and Miss Josephine B. Puso, Miss Kristen G. Pastor, Crystal Quench. Ocari Sweat, Converts at Turnsea. Maraming salamat po sa inyong suporta. Malugod din namin pinapasalamatan ang mga hepe, opisina at departamento ng pamahalaang lungsod ng Pasig na naging katuwang para sa tagumpay ng Pasig Lakas 2023. Maraming salamat po sa Office of Councilor Mark Hill Volta de los Santos, Office of the City Mayor Events Unit, Public Information Office, Cultural Affairs and Tourism Office, City Environment and Natural Resources Office, City Health Department, City Engineering Office, Pasig City Disaster Risk Reduction Management Office, Public Emergency Unit, Office on General Services, Local Youth Development Office, Community Relations and Information Office, Peace and Order Department, Solid Waste Management Office, Traffic Parking Management Office, and Human Resource Development Office. Congratulations po sa lahat ng mga nagwagi. Tunay ang pinamalas ng ating mga kawani, ang ating sigla at lakas upang maipanalo ang bawat paligsahan ng Pasig Lakas. Muli, palakpakan natin ang galing ng Pasig. At dito na po tatapos ang Pasig Lakas 2023. Magkita-kita po tayo sa mas maaga, mas masigla at mas malakas na Pasig Lakas 2024. Congratulations po sa inyo lahat. Muli po, palakpakan po natin ang lahat ng nanalong kawani ng Pasig Lakas 2023. Maraming salamat po. Ngayon naman po ang ating pagbati sa ating bagong halal mula sa Liga ng Barangay Association sa pangunguna ng kanilang Pangulo, Kapitan Jeronimo Alba, Barangay Chairman Bagong Katipunan, kasama ng iba't ibang kapitan na lungsod ng Pasig. Magandang umaga po sa inyo, sir. Okay, tinatawagan po lahat ng mga kapitan at kagawad, chairman ng Liga ng mga Barangay para po sa photo opportunity. Maraming salamat po sa mga departamento na nakasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa Economic Sector, Pasig City Legio, Peso at Toro. At ako naman po si Sandra mula sa Pasig City Legio. Ako naman po si Mary Jane Almogel mula po sa Toro. Kami ang mga naging guro sa panatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga tumulong para makamit natin ang Seal of Good Local Government
Local Governance, SGLG, kina Ma'am Yen, kina Attorney Bernice, sa TWG natin, kay Ma'am Vita, Local Finance Committee, at marami pa pong iba. Siyempre sa City Council po natin, maraming salamat and congratulations po. Sa mga nagwagi sa ating Pasig Lakas, kasama po siyempre ang ating national government agencies. Andiyan po ang ating MVP, Most Valuable in Prayer, Colonel Sacro ng PNP. Nandito rin po at kunin ko yung pagkakataon para formally i-welcome sa lungsod ng Pasig ang ating bagong hepe ng BFP, Christopher Angot. Sir, maraming salamat po. Welcome to Pasig. Ano pa ba nangyari kanina? Haba ng flag raising natin. Alam ko po, ay sa ating mga bagong halal na opisyales ng Liga ng mga Barangay, sa panguna ng ating kapitan ng Barangay Bagong Katipunan, Gapambo, sa lahat po, congratulations sa inyo. Sigurado po ako na sa pamamagitan ninyo ay mas magiging maganda pa ang ugnayan ng pamahalaang lungsod at mga pamahalaang barangay po natin. So welcome din in advance sa City Council, Kap Ambo. Alam ko po medyo mahaba na ang ating flag raising ceremony. Kaya yung mga ibang gusto ko sanang sabihin, pagpapaliban ko muna next week. Pero may isa po akong hindi pwedeng ipagpaliban dahil ang totoo po niyan, hindi po maganda ang balita na ito. Cheer kayo kagad. Alam nyo, masaya po tayo lahat tuwing Kapaskuhan kasi maraming bonus, maraming regalo, maraming extra. Halimbawa na lang po sa ating mga job order. Sa totoo, konti na lang ang job order sa lungsod ng Pasig. Kasi pilit nating kinakasual, nire-regularize ang lahat ng mga kawani natin. Hanggang next year, tuloy-tuloy tayo yun. Yung mga 5 years, nag 5 years noong 2023, ay mariregularize na rin. Tuloy-tuloy lang po tayo doon. Yung sa job order natin, kahit konti na lang po, ay pinilit natin na taasan ng EWA ng mga job order natin. So may dagdag na 5,000 compared sa last year. Kung dati 10, ngayon 15. Thank you siyempre sa HR at sa Finance Committee natin. Pero ibig din sabihin, medyo may pera tayo, may konting sobra tuwing Kapaskuhan. Kaya ako po ay kailangan ko po kunin yung pagkakataon na ito at sana makinig po lahat at sana pati yung mga wala dito, sana mapanood po mamaya ang aking paalala sa atin lahat. Dahil una, kung kaya, wag natin ubusin siyempre yung mga bonus. Kung kaya lang naman, mag-ipon tayo ng konti. Pero yung pangalawa at mas mahalaga, sana po ay mag-iingat tayo. Pag maraming bonus, pag maraming pera, marami ring manloloko. Marami pong scam na nangyayari po ngayon. Ang sakit po sa puso dahil nakikita mo, pinagtrabahuan nyo yan. Pinagsikapan ninyo ang sweldo ninyo, pati bonus ninyo. Tapos makukuha sa scam. Ang dami kong mga kaibigan nagalit ng scam. Meron pong mga nagbibenta ng lupa na hindi sa kanila. Meron pong nagpo-post ng mga advertisement gamit picture ko. May binibentang mga kung ano-ano. Pero yung pinakamalala na nakita natin ngayong Desyembre ay yung sa benta paluwagan scam. Makinig po tayo na maigi. Ang dami pong naloloko. Noong Biyernes, pinaimbestigahan ko na at nakita ko, sa business permit pa lang, meron na pong mali. Dahil wala silang permit para mag-conduct ng kahit ano na related sa financing, sa lending o investments. Hindi ko muna babanggitin yung pangalan, pero siguro alam nyo naman po yung tinutukoy ko. Hindi ko lang muna babanggitin yung pangalan dahil wala na po akong pangbayad sa abogado pag kinasuhan na naman ako ng libel. Pero totoo po At sa susunod na Lunes siguro, sasabihin ko na po yung pangalan. Pero alam naman po natin, yan yung pinaka, yung minsan tinatawag na BPAL, Benta Paluwagan, na scam po ito. Paano po ba natin malalaman? Hindi ko muna i-detalye yung sa kumpanyang ito.
Pero rule of thumb, paano ba natin malalaman kung pyramid scam o Ponzi scam ang isang business opportunity? Hindi po ganun kahirap, although ang dami po talagang maluloko, aminin natin, hindi pa ganun kataas ang financial literacy sa Pilipinas. Kaya napakadali po talagang manloko, kahit minsan sa totoo, obvious na obvious. Nakakasama po talaga ng loob. Pero ito po, pakinggan po natin na maigi. Ano ba ang indicator na isang scam yan? Yung tinatawag na pyramiding o Ponzi scam. Dalawa po ang indicator na pyramid o Ponzi po yung scheme. Una, may pangako ng malaking kita at sasabihin nila na sigurado ito. Walang sigurado sa buhay. Kapag high reward o malaki ang kita, malaki ang risk. Wala kang makikita sa balat ng lupa na mataas ang reward, mataas ang interest na sigurado. Wala pong ganyan. Kundi sana lahat meron. Wala pong ganyan. Imposible yan. Walang libre sa mundong ito. Ang pera pinaghihirapan, pinagsisikapan. Wala pong free money. May pangako ng malaking kita, sasabihin sigurado ito at wala kang gagawin kundi magbibigay ka lang din ng pera. Wala kayong pinag-uusapan na kahit ano, pera lang yung pinag-uusapan. At yan po yung sa pangalawang indicator natin, o pangalawang senyales na pyramid o Ponzi po, ay wala kayong produkto na pinag-uusapan. Kung networking, may kape kayong tinitinda, may binibenta kayong damit, sapatos, vitamins, baka pwede. Pag-aralan nyo pa rin, hindi matik, pero pag-aralan nyo, baka pwede. Networking ang tawag doon. May mga networking na legit. Meron din scam, pero meron legit. Pero pag walang produkto, pinag-uusapan lang, ay, magbigay ka dito ng 20 mil. Sa katapusan, magiging 30 mil yan. Imposibleng totoo yun. Ibig ba sabihin, imposibleng may kumita? Hindi po, pwedeng may kumita. Kung walang kumikita, wala silang may scam. Kaya ito po yung modus niyan. Sa umpisa, yung pinaka nasa tuktok, siya yung magpapaalual. O kuha siya mga investment, sasabihin niya, ito may bago akong investment, maganda to. Invest ka lang, 20 mil. O 15 mil, kung magkano. Pero sa totoo, maabot na mas malaki. Pero sa simula, maliliit lang yan. Tapos yung mga unang mag-i-invest, makakakuha, kikita sila. Yung 20 mil, magiging 30, 40 talaga. Totoo yun, may mga kumikita. Hanggang sa lalaki ng konti, second level, third level na. Lalaki yung mga kita, umaabot na ng 100, 200,000. Maya-maya, umaabot na ng milyon. May nagpo-post na nakabili ako ng sasakyan. Totoo ito, sure ito. Gumagana yan sa umpisa. Ganun talaga ang pyramid o Ponzi. Kasi kung hindi yan gumagana sa umpisa, walang maluloko. Ang problema, anytime pwede mag-collapse. Kasi walang produkto. Isipin natin ng maigi, saan nanggagaling yung pera na pang payout nila? Kinakaltas lang sa mga bagong in? Hindi pwede yun. I-compute nyo, tingnan nyo, i-compute nyo na maigi. Hindi talaga. Kaya masakit man sabihin, at pagpasensyahan nyo na po, pero kailangan talaga sabihin, we need to raise awareness. Ayoko rin naman gawin to, pero kailangan ko gawin eh. Kasi ang dami talagang naloloko. Hindi naman mayaman, nawawalan ng 100,000. Talagang sakit eh. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo mga kaibigan. May pangako ng malaking kita. Sigurado, may nakikita tayong kumikita talaga. Totoo yun, kumita sila. Pagkakakitaan tayo. Anytime pwedeng mag-collapse yan. Pangalawa, walang produkto. Saan nanggagaling yung pera? Sana po, tandaan natin ito. At dun po sa mga naloko, susubukan natin tumulong. Hindi ko po maipapangako sa lahat ng scam, talagang halos imposible talaga ma-recover yung pera. Sa totoo lang po. Kahit naka-freeze na yung mga bank account niyan, kahit nga punta ka sa ibang mas na bansa, talagang daming, talagang taon yan bago
magkaso, ganyan. Talagang isipin nyo na lang. Alam ko masakit, at talagang wala rin akong masabi, masakit talaga yan. Pero isipin nyo na lang po na tuition fee nyo yan sa Universidad ng Buhay. Wala na tayong nawala na yan eh. Kailangan matuto tayo. Kung naloko na tayo, nawalan na tayo, hindi pa tayo natuto, yun siguro yung pinakamasama sa lahat, pinakamasakit sa lahat. Pero at the very least, sana matuto tayo at maiwasan na po ng mga iba. Maiwasan na po ng mga iba. Talagang sinulat ko, kasi talagang ako disturbed na din, nasasaktan din ako eh. So we assure you, we will conduct a full investigation. Nakausap ko ng ating isang attorney. May inassign na akong isang attorney na iimbestigan ito. Pag-aaralan natin ng lahat. Nasimulan na natin last week. Kung susubukan ko kung legally pwede na i-revoke at yung business permit nila this week at i-closure. Kaso nung in-inspection namin last week, walang tao sa opisina eh. At pag-aaralan natin yung filing ng criminal cases gaya ng estafa. Ang pinakamalungkot pa rito, yung mga ibang nagtatrabaho doon, mga sales associate nila, kung tawagin nila. Yung iba, siguro hindi rin nila nauunawaan na scam yung pinasukan nilang trabaho eh. Kasi madali, magaling magpaliwanag, magaling mag-explain, kala mo talaga eh. Pero pag tiningnan mo ng maigi, scam po talaga yun. Wala na pong iba. Pasensya na po, yan ang pangbungad natin ng umaga, pero kailangan ko lang po talagang sabihin. Pero magwawakas po ako sa aking mensahe sa mas magandang note naman po sa lahat ng sumali at nakisa sa Pasko Titap. Maraming salamat po sa pangunguna ng ating events team na napakasipag na kahit 48 hours mong ipag-duty ay walang reklamo. Maraming salamat sa mga peace and order natin. Sa lahat. Di ko na may isa-isa. Maraming salamat. Siyempre sa suporta ni Vice Mayor Dodot, sa City Council, kay Kong Roman, at sa mga barangay po natin. Thank you very much. Maraming natuwa, lalo na yung sa northern quadrant ng Pasig kasi kadalasan walang mga event malapit sa kanila. Mga taga De La Paz, Manggahan, Santolan, yun ang tatlong pinaka masaya talaga. Pero marami pa, Santa Lucia, Rosario, natuwa sila kasi natamaan sila ng mga event ngayon. So maraming salamat sa lahat ng nakilaok, sa lahat ng nag-organize, sa lahat ng tumulong. Congratulations po sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Adjourn na po tayo.